Mga biyenan na matanda na tahimik na nakatira sa simpleng bahay na yari sa kahoy at semento. Walang nakakaalam na isang araw ay pagsasabuatan ng sariling anak na lalaki at manugang na ibenta ang bahay na nagkakahalaga ng 4 milyon piso para lang tulungan ang ina ng manugang. Tahimik ang anak, mapanlin lang naman ang manugang sa pagpilit na pumirma. At biglang nagulat ang buong barangay nang ang inang akala'y mahina na at nalilito ay naglabas ng isang hakbang na nagpabagsak sa mag-asawa at sa biyenan nang hindi makapagsalita. Ano nga ba ang ginawa niya at bakit biglang nawalan ng mukha at dangal ang 3 taong iyon? Lahat nangyari pagkatapos lang ng isang pag-uusap para magkasundo. Nanay, pirmahan mo na po, wag mong hayaang mamatay ang biyenan ko na may kasalanan pa. Sabi ng anak ko, mahina pero matigas ang boses. Nakaupo ako sa tabi ng mesa habang umiinom ng tubig, kamay ko pa madumi sa harina ng ginagawa kong kakanin sa kusina. Tumingin ako pataas, nakita ko si Liza na naka-cross arms, nakaangat ang mukha na parang siya ang may-ari ng bahay na to. Dinukdok ni June ang papel na A4 sa mukha ko, binabalik-balik ang mga pahina. Ito po ang deed of sale, Nay. Pirma lang po kayo, tapos na agad. Ako na ang nag-asikaso lahat. Bukas ng umaga ipapanotaryo, hapon babalik na ang pera. Nasa ospital na po ang biyenan ko, humihina na lang ng mahina. Huwag mo na pong patagalin. Natigilan ako. Ang bahay na yari sa kahoy at semento na to, pinag-ipunan ko bawat piraso ng kahoy at semento sa loob ng mahigit 10 taon sa pagtitinda ng pansit at kakanin sa tabing daan. Ngayon gusto nilang ipagpalit ito sa isang utang na loob na parang hangin lang. Tumingin ako kay John, yung anak na minsan sinakay ko sa bisikleta, kahit 7 kilometro papuntang eskwela tuwing umaga mula grade 1 hanggang high school kahit malamig na malamig. Iniiwasan niya ang tingin ko, paulit-ulit lang na parang robot. Nay, ang pamilya po ni Liza ang nag-alaga sa akin, mula damit hanggang pagkain mula nang magkasal kami. Ngayon may sakit ang biyenan ko, kailangan po namin ang bahay. Hindi naman po natin ginagamit to, sayang lang. Agad na sumabat si Liza. Hindi pa nga po kayo nabibigyan ng pera para sa insurance monthly. Huwag na po kayong makasarili, Nay. Ituring nyo na lang na hiniram para sa utang na loob sa kanila, walang masama doon. Nauutal ako. Hindi pa ako humingi kahit piso sa inyo. Buwan-buwan po, tama lang ang pension ko. Pension 700 piso lang yon, Nay. Kahit ang isaw sa kanto mas mahal pa ron. Paano po kayo mabubuhay? Naramdaman ko ang init sa mukha ko, hindi sa galit kundi sa hiya. Hindi ko akalain na yung babaeng minsan yumuko at nagpasalamat nang bigyan ko ng singsing na ginto sa kasal, ngayon ay titimbangin ako na parang pabigat. Tapos na po ang lahat, Nay. Pirmahan mo na lang, tapos na. Kung hindi, hindi po namin alam kung paano magbayad ng hospital bill para sa biyenan ko. Kung may mangyari, kayo po ang may sagot. Umupo ako sa silya, gulong-gulo ang isip ko na parang sinulid na magulo. Si Liza naka-cross arms, tumingin kay John. Sabi mo nga, buhay ng nanay mo yon. Isang pirma lang para mailigtas ang buhay, nagdadalawang isip pa. May puso ba ang nanay mo? Tumingin si June sa akin, mata niyang parang luluha. Nay, parang awa mo na po, sumpo ako sa inyo. Pirmahan mo na. Kami na po ang bahala sa lahat. Kayo po, manatili lang sa bahay. Maghahatid po kami ng pera para sa pagkain monthly. Walang isipin pa kayo. Tumawa si Liza ng mapait. 3,000 piso monthly para sa gastusin nyo, Nay. Kung saan nyo gustong tumira, sa home for the aged o sa boarding house, okay lang po. Yung matanda sa kapitbahay namin, nakatira rin sa paupahan, walang problema. Tumayo ako, tahimik na pinunasan ang kamay sa apron, binuksan ang aparador at kinuha ang lata ng tsaa na senadora na itinatabi ko. Inabot ko sa kanila. Uminom muna kayo ng tsaa, tapos umuwi na. May kakanin pa akong gagawin para ibenta kay Aling Susing sa palengke. Binagsak ni Liza ang kamay sa mesa. Aalis kayo, huwag mong iwasan to sa ibang usapan. Kung hindi kayo pumirma, huwag nyo akong sisihin. Tumingin ako sa kanya. Unang beses kong tinitigan ng matagal ang mukha ng manugang ko. Yung mukha na dating nakangiti ng yumuko at nagpasalamat nang ibigay ko ang singsing sa kasal. Huminga ako ng malalim, nanginginig ang boses. Sige, pag-isipan ko. Bukas sasagutin ko kayo. Tumayo si Liza, hinila si John pauwi. Kung gusto niyong mamatay ang nanay ko, hintayin niyo. Umalis sila, ang tunog ng tsinelas nila sa bakuran na semento.
Tinitigan ko ang tasa ng tsa na usok pa. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito na itutulak ako ng sarili kong anak at manugang sa dulo ng daan. Pero totoo, matanda na ako. Hinigpitan ko ang maliit na kahon na kahoy sa ilalim ng mesa, sa loob niyon ay maliit na BSE na may recording ng mahigit 2 buwan. Mga usapan na lihim kong naitala. Sinabi ko sa sarili ko, siguro oras na para harapin ko ang korte, hindi para bawiin ang bahay kundi para bawiin ang huling dangal na nararapat sa akin. Hindi ko inakalang yung anak na minsan sumisid sa kanal para manghuli ng biya at ipinagmamalaki sa akin, ngayon ay yumuyuko sa iba at sinasabing pirmahan mo na para matapos. Pero bago pa man ako mapilitan pirmahan ang papel na pagbebenta ng bahay, maraming maliliit na bagay na masakit na hindi ko masabi. Naalala ko pa ang unang hapunan pagkatapos ng kasal, inilabas ko ang pagkain sa maliit na mesa na kahoy, pareho pa rin ang lumang pinggan na porselana pero nilinis ko ng mabuti. Mga bisita noon mula sa pamilya ng babae, mga taga-bangko daw, amoy pabango lahat. Naglagay ako ng kanin, tubig, pinutol ang adobong manok na gawa ko sa kalan na kahoy, maanghang at maalat. Inilagay ko sa pinggan ni Liza, iniwasan niya, ngumiti ng mahina. Ayaw ko po ng manok galing sa sariwang tubig, madaling mabahuan, Nay. Natigilan ako pero tumango. Sige, kainin mo na lang ang adobo, may inihiwalay ako. Lumihis siya sa katabi niyang babae, bumulong pero narinig ko. Sabi ni nanay, wag daw kainin ang luto sa maulap na tubig. At saka may amoy bayata ng liniment, sumasakit ang ulo ko. Nagkunwaring hindi ko narinig, tuloy ang kain ko ng dahan-dahan. Maya-maya, habang nililigpit ko ang pinagkainan, narinig ko sa likod ng pinto ng kusina na kinakausap niya si John, paalalahanan mo naman ang nanay mo, hindi ko talaga matiis ang amoy na yon. Kung may kailangan, ipatawag na lang natin ang katulong. Matanda na ang nanay mo, pahinga na lang siya. Sumagot si Jun ng malambot para matapos lang. Sige, sasabihin ko mamaya. Tumayo ako roon. Alam ko madalas akong magpahid ng liniment. Masakit ang tuhod ko mula sa pagbabad sa ulan habang nagtitinda ng kakanin sa palengke. Pero iyon ang unang beses na naramdaman kong pabigat ako dahil sa amoy ng katawan ko. Gabi noon, inilagay ko ulit ang liniment sa ilalim ng aparador. Sinabi ko sa sarili, sige na, bagong manugang, magtiis tayo para magkasundo. Pero hindi ko alam, mula sa amoy na liniment na yon, nagsimula akong ituring na hindi bagay sa sarili kong bahay. Akala ko iyon lang ang una, pero simula pa lang iyon ng mas mahabang kwento na hindi para sa katulad ko. Ilang buwan pagkatapos, itinulak na ako ni Liza pababa sa hapagkainan ng walang paligoy-ligoy. May bisita noon, mga taga-pamilya ni Liza, naalala ko si Tita Nen, kapatid ng nanay niya, at pinsan na taga-bangko sa probinsya. Katatapos ko lang magwalis sa bakuran, hindi pa nakakapalit ng damit nang sumigaw si Liza mula sa kusina. Nay, wag na po kayong magluto sa hapag, ako na po bahala. May bisita po kasi mula sa pamilya ko. Pinunasan ko ang kamay sa pantalon, pumasok sa kusina, nakita kong inaayos niya ang pagkain sa bagong pinggan na hindi ko pa nagagamit. Tanong ko, bisita ba tulungan kita maghiwa ng pipino, ngumiti siya ng payat. Huwag na po, Nay. Mahigpit po ang bisita ko, ayaw ng pagkain matagal sa labas. Ako na po ang maghahanda mula simula. Tumahimik ako pero pagdating ng pagdadala ng hapag sa mesa, naintindihan ko. 6 na pinggan lang sa mesa, para sa 6 na tao kasama sina Jun at Liza. Tumingin ako sa paligid, ngumiti ng mahina. Akala ko kakain tayo ng sama-sama ngayon. Matigas siya. Bihira po kaming maghapunan ng sama-sama sa pamilya ko, Nay. At saka nahihiya po sila, medyo maamoy po ng mantika ang bahay natin. Kain po kayo sa kusina para mas komportable. Tumingin ako kay John, iniwasan niya ang tingin, naglalaro sa cellphone. Tinanong ko ulit, saan ang hapag ko, hindi agad sumagot si Liza. Nagdala siya ng mangkok ng sabaw habang naglalakad. Kain po kayo sa kusina, Nay. Mainit pa po, inihiwalay ko na po para sa inyo. Tumayo ako sa gitna ng sala sa sarili kong bahay. Pinagkakautangan ko para ayusin, palitan ang sahig na semento, pintuan na kahoy. Ngayon kakain ako sa sulok ng kusina dahil hindi ako malinis sa paningin nila. Lumakad ako papunta sa likod ng kusina. Maliit na mesa na plastik sa tabi ng bintana, kanin na malamig, pritong isda na hiniwa, at sabaw na malamig na rin. Umupo ako, naalala ko ang sinabi ng nanay ko noong buhay pa.
Ang manugang, tagapaglingkod sa biyenan, pero ang lalaking hinahayaan ng asawa na itulak pababa ang nanay niya sa hapag, hindi na anak yon. Gabi noon, nakaupo ako sa labas ng bakuran, tinitingnan ang buwan sa sahig na semento. Pinanganak ko siya, binuhat sa lagnat, ngayon siya sa hapag sa itaas, ako sa kusina sa baba. Nagsimula akong maintindihan na sa bahay na to, may gustong itaboy ako, hindi lang sa hapagkainan, kundi sa mismong pamilya. Akala ko kung hindi ako makagambala, hindi ako kakamuhian. Pero sa iba, sapat na ang paghina ko para maging istorbo. Linggo noon, malamig ang panahon, gabi-gabi akong umuubo ng mahina. Hindi ako umiinom ng gamot ng walang reseta dahil mahina ang sikmura ko, tiniis ko na lang. Sa ikatlong gabi, nahilo ako ng tumayo para uminom, sumandal sa dingding, naupo sa malamig na semento. Kinuha ko ang cellphone, nanginginig na tinawagan si John pagkatapos ng 3 ring, si Liza ang sumagot. Narinig niya ang boses kong paos. Hello, sino to? Sinikap kong maging kalmado. Ako to, Liza. Nahihilo ako, sumasakit ang ulo, umuubo rin. Kung pwede, bilhan mo ako ng gamot pag uwi nyo. Tahimik sandali sa kabilang linya tapos huminga siya. Sipon lang yan, Nay. May health center sa kanto, pumunta ka ron magpa-check. Busy po kami. Hindi pa ako nakapagsalita, dagdag niya. At saka, Nay, wag po kayong magtampo ha, pero madalas kayong masakit at umuubo. Paano po kami makapag-focus sa trabaho kung lagi kaming nag-aalala? Kaya naman po niyo magpa-check mag-isa. Ngumiti ako ng pilit pero tumulo ang luha. Mahina kong sabi, humingi lang naman ako ng tulong bilhin, ibabalik ko ang bayad. Hindi ako humihingi ng pera. Tumawa siya, medyo mataas. Ay naku, Nay, mali po ang intindi nyo. Hindi ko sinabing humihingi kayo. Pero ganitong sakit, lahat naman nakaranas, wala namang problema. Uminom na lang kayo ng maligamam na tubig, matulog ng maaga, mawawala yan. Tumango ako, pinunasan ang luha. Sige, susundin ko. Tinapos niya. Mag-ingat po kayo. Kung emergency talaga, tawagan na lang ang kapitbahay, wag kami sa oras ng trabaho. Kawawa naman ang asawa ko. Alam ko nasa bahay nila si John pero ibinibigay niya ang cellphone sa asawa, siguro ayaw niyang marinig ang boses ko. Natapos ang tawag, naupo ako sandali tapos tumayo, lumabas sa pinto. Gabi na, basa ang damo. Nagsuot ako ng raincoat, sumakay sa bisikleta papuntang botika sa kanto. Bawat liko ng gulong, parang may humihila sa dibdib ko. Yung tindera na kilala ako, umiling. Malamig pa naman, bakit ikaw pa ang bumili ng gamot, bakit hindi ang anak mo? Umiti ako ng malungkot. Busy sila, eh. Sino ba ang mag-aalaga sa biyenan kung hindi ako gabi noon, humiga ako ng nakabaluktot sa manipis na kumot. Hindi dahil sa lamig kundi dahil unang beses kong naintindihan ang pakiramdam ng inang kailangang magmakaawa para lang maging ina. Akala ko anino lang ako sa bahay na to, pero mukhang may halaga pa rin ang anino na to para gamitin nila. Akala ko kung hindi ako makagambala, hindi ako kakamuhian. Pero sa iba, sapat na ang paghina ko para maging istorbo. Linggo noon, malamig ang panahon, gabi-gabi akong umuubo ng mahina. Hindi ako umiinom ng gamot ng walang reseta dahil mahina ang sikmura ko, tiniis ko na lang. Sa ikatlong gabi, nahilo ako ng tumayo para uminom, sumandal sa dingding, naupo sa malamig na semento. Kinuha ko ang cellphone, nanginginig na tinawagan si John pagkatapos ng 3 ring, si Liza ang sumagot. Narinig niya ang boses kong paos. Hello, sino to? Sinikap kong maging kalmado. Ako to, Liza. Nahihilo ako, sumasakit ang ulo, umuubo rin. Kung pwede, bilhan mo ako ng gamot pag uwi nyo. Tahimik sandali sa kabilang linya tapos huminga siya. Sipon lang yan, Nay. May health center sa kanto, pumunta ka ron magpa-check. Busy po kami. Hindi pa ako nakapagsalita, dagdag niya. At saka, Nay, wag po kayong magtampo ha, pero madalas kayong masakit at umuubo. Paano po kami makapag-focus sa trabaho kung lagi kaming nag-aalala? Kaya naman po niyo magpa-check mag-isa. Ngumiti ako ng pilit pero tumulo ang luha. Mahina kong sabi, humingi lang naman ako ng tulong bilhin, ibabalik ko ang bayad. Hindi ako humihingi ng pera. Tumawa siya, medyo mataas. Ay naku, Nay, mali po ang intindi nyo. Hindi ko sinabing humihingi kayo. Pero ganitong sakit, lahat naman nakaranas, wala namang problema. Uminom na lang kayo ng maligamam na tubig, matulog ng maaga, mawawala yan. Tumango ako, pinunasan ang luha.
Sige, susundin ko. Tinapos niya. Mag-ingat po kayo. Kung emergency talaga, tawagan na lang ang kapitbahay, huwag kami sa oras ng trabaho. Kawawa naman ang asawa ko. Alam ko nasa bahay nila si John pero ibinibigay niya ang cellphone sa asawa, siguro ayaw niyang marinig ang boses ko. Natapos ang tawag, naupo ako sandali tapos tumayo, lumabas sa pinto. Gabi na, basa ang damo. Nagsuot ako ng raincoat, sumakay sa bisikleta papuntang botika sa kanto. Bawat liko ng gulong, parang may humihila sa dibdib ko. Yung tindera na kilala ako, umiling. Malamig pa naman, bakit ikaw pa ang bumili ng gamot, bakit hindi ang anak mo? Umiti ako ng malungkot. Busy sila eh. Sino ba ang mag-aalaga sa biyenan kung hindi ako gabi noon, humiga ako ng nakabaluktot sa manipis na kumot. Hindi dahil sa lamig kundi dahil unang beses kong naintindihan ang pakiramdam ng inang kailangang magmakaawa para lang maging ina. Akala ko anino lang ako sa bahay na to, pero mukhang may halaga pa rin ang anino na to para gamitin nila. Noong tanghali, mainit na mainit ang araw, naglalaba ako ng damit nang tumawag si Junay, pupunta po kami ngayong tanghali, may importante pong pag-uusapan. Tinanong ko, ano yon, bakit ganoon kabilis nagdalawang isip siya? Kasi po tungkol sa nanay ni Liza, Nay. Nahihirapan po kami sa gastos. Isang oras pagkatapos, nakaupo na sila sa harap ko, mukhang pagod pero nagmamadali. Si Liza ang nagsalita muna, parang handa na ang script. Nay, diretso na po ako. Si nanay ko po nasa liig ngayon, sabi ng doktor kailangan bayaran agad ang bill kung may kilala po kayong makakautang, pwede po bang ipahiram muna? Sumagot agad si John, mukha niya parang nalulungkot. Tapos na po kami sa una, Nay, wala na po kaming mautang sa bangko kasi wala pong collateral. Kaya po humihingi kami ng tulong. Inilabas niya ang mga papeles, inilatag sa mesa. May hinanda na pong contract ang kakilala ko, Nay. Pirmahan lang po ninyo, ipapahiram namin ang titulo ng lupa para makapag-loan. Hindi po ibebenta, hindi po isasalin. 2 buwan lang po, ibabalik namin. Tahimik ako, hindi ko tinitingnan ang papel, tinitingnan ko si John parang estudyanteng nahuli sa pandaraya. Nay, mahirap po sabihin pero talagang kailangan namin. Sabi po ni nanay ko, ang lalaking hindi kayang alagaan ang biyenan, mahirap po sa buhay. Tinanong ko ng diretsyo, John, tingin mo ba nanay mo pa rin ako? Tumingin siya sa sahig. Tumingin ako kay Liza, dahan-dahan ang boses. Tanungin ko ng totoo, Liza. Kung ibinigay ko tong papel ngayon tapos hindi nyo na ibinalik, ano ang mangyayari? Ngumiti siya, hindi galit, hindi rin nahihiya. Ay naku Nay, akala nyo po niloloko namin kayo para lang po sa initial filing sa bangko, para ma-reserve ang slot. Kapag tinawag na para sa original, babalik kami para kunin. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahina. Nay, tiwala lang po kayo. Temporary lang po to, mas mabuti pang gamitin ang bahay para mailigtas ang nanay ko kaysa nakatayo lang. Tumingin ako sa kamay niyang malambot na parang hindi pa nakaranas ng hirap. Tumango ako, tumayo, pumunta sa kwarto. Sa drawer, kinuha ko ang photocopy ng titulo na may plastic cover. Ginawa ko na to ilang araw bago pa man dumating ang araw na to, bumalik ako, ibinigay sa kanya. Sige, matanda na rin naman ako. Gawin niyo ang tingin niyong tama. Kinuha ni Liza, umiti ng malapad. Salamat po, Nay. Ito po muna para ma-secure ang papeles. Kapag kailangan na ng original, babalik po kami. Isinuksok niya sa bag, dagdag pa. Bukas po ako pupunta agad para maabot pa ang deadline ng loan ngayong buwan. Nang maisara ang pinto, tumayo ako roon, tinitingnan ang upuan na iniwan nila. Yung papel na iniisip nilang temporary, alam ko sa isip nila, simula na yon ng pag-aagaw. Pero mabuti na rin. Sa wakas, alam ko na wala nang natitira sa puso nila para sa akin. Hapon noon, binuksan ko ang kahon na kahoy, kinuha ang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng lata ng tsaa. Pinakinggan ko ang pinakabagong recording mula kaninang tanghali. Wala na akong lungkot, parang lumang pader ang dibdib ko na matagal nang hindi inayos, unti-unting pumuputok. Noon ko lang talagang naintindihan, hindi na ako nanay sa paningin niya. Ako'y naging titulo ng lupa na may halaga pa. Isang linggo pagkatapos ng insidente ng photocopy, bumalik si Liza mag-isa. Pagpasok pa lang sa bakuran, bumagsak siya sa silya, itinapon ang bag sa mesa na parang pagod na pagod. Nay, tapos na po ang papeles, nasubmit na sa bangko. Bukas po release ng pera. Tumango ako, hindi nagtatanong pa.
Uminom siya ng tubig, sumandal. Bakit po hindi kayo tumawag kay nanay ko kahapon? Lumabas na po siya sa ospital kaninang umaga. Tumingin ako ng diretsyo. Bakit sinabi ng doktor na critical at kailangan operahin agad? Nagkibit balikat siya, parang chismis sa palengke. Yung ulcer lang po ni nanay, gamot lang naman. Pero matanda na madalas magdrama kaya akala natin malala na. Hinigpitan ko ang hawak sa baso, parang natigilan ang tibok ng puso ko sandali. Tumingin siya sa akin, walang kahihiyan. Alam niyo naman po yan, Nay. Matatanda talaga, kailangan medyo mag-overact para mapansin. Kung hindi, parang wala lang silang buhay. Nilunok ko ang laway, tanong ko ng dahan-dahan. Kaya yung araw na tinawagan niyo ako na critical daw siya, sinadya niyong gawing malala? Tumawa siya ng mahina. Ay Nay, ang bigat naman po ng salita niyo. Tinawag lang po namin na emergency para makautang agad. Walang namatay naman Buhay pa kayo, buhay pa ang bahay, walang nawala. Narinig ko bawat salita na parang hinuhugot ang sinulid sa isip ko. Tumingin ako ng diretsyo. Kung binigay ko ang orihinal na titulo noon, kanino na kaya ngayon ang bahay na to? Ngumiti siya, nilalaro ang kuko. Nay, ano pong iniisip niyo? Sino ba ang lolokohin ang nanay ko? Hindi naman po ganoon kalala. Kayo pa rin pong may-ari. Hindi ako sumagot, pinanood ko siyang uminom tapos tumayo, nag-inat. Nay, tiwala lang po kayo. Kapag naibenta na, magpapadala po kami ng pera para sa gastusin niyo. Sayang naman pong sayang ang bahay na malaki kung mag-isa lang kayo ron, di ba? Umalis siya. Nilinis ko ang baso, pinunasan ang mesa, tapos tahimik na binuksan ang drawer sa ilalim ng altar. Doon ay may lumang address book, may nakadikit na calling card ng isang abogado na ibinigay ng matandang kaibigan ko. Tinitigan ko ang numero ng matagal, tapos kinuha ang cellphone, binilang bawat pindot. Wala na akong galit, wala nang sakit. Alam ko lang, kailangan kong protektahan ang sarili ko kahit paano. Hindi ako nag-aral ng batas, pero natuto ako ng isang bagay, kung hindi ka magsasalita kapag inaapi ka, walang makakaalam na nasasaktan ka. Naupo ako sa bangko sa harap ng bahay, nakasalampak ang sombrero para hindi masilawan, pero talagang para itago ang mga mata ko na nakatitig sa kawalan. Hapon noon, tinawagan ko si Aling Clara, matandang kaibigan ko noon sa pagtitinda ng kakanin. Siya ang nagbigay sa akin ng calling card noon ng isang batang abogado na magaling daw. Ilang ring bago sumagot. Hello po, may itatanong po ako tungkol sa titulo ng lupa. Mahina at mabagal ang boses niya. Okay lang po, Nay. Kwento niyo lang po lahat, tutulungan po namin kayo. Tahimik ako sandali tapos nagsimula akong magkwento. Hindi ako umiyak, hindi nauutal. Sinabi ko lahat, mula sa pagiging matandang mabaho ng liniment, pagkain sa kusina ng mag-isa, hanggang sa biglaang pag-iyak dahil daw critical ang biyenan, paghingi ng titulo, pagbibigay ko ng photocopy at contract na pansamantala. Sa kabilang linya, tahimik siya, hindi sumisingit. Pagkatapos kong magsalita, mahina niyang sabi, Nay, photocopy lang po ang binigay niyo, tama po ba? Wala pong legal value yon para sa bangko, Nay. Hindi po pwedeng gamitin para magloan o magpalit ng pangalan. Pero kung isinumite nila yon at nagsabi na susunod ang original, may elemento po ng panlilinlang. Hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone. Ibig sabihin, posible silang magsinungaling sa bangko. Opo. Kung sadya nilang gumawa ng peking papeles para makakuha ng pera, pwede pong kaso ng estafa o abuse of confidence. At kung may recording po kayo, malaking tulong po yon. Binuksan ko ang lumang lata ng tsaa, kinuha ang FSU na nakatago roon. Mayroon po ako. Nagsimula akong mag-record noong una nilang sinabi na kailangan iligtas ang biyenan. Noon para lang maalala ko, ngayon para protektahan ako. Tahimik siya sandali tapos parang bumulong. Nay, ginagawa niyo po ang tamang bagay na maraming matatanda ang hindi nagawa, naghanda bago pa huli. Hindi po kayo nalilito, Nay. Matino po ang pag-iisip niyo. Tumango ako, nanginginig ang labi. Ayaw ko pong magdemanda. Gusto ko lang, kung itutulak nila ako palabas ng bahay na to, may maiiwan pa rin akong matayog ang ulo sa harap ng mga ninuno ko. Pinakamabuti po, dalhin niyo ang lahat, titulo, recordings, kahit photocopy. Punta po kayo rito, tutulungan po namin kayong mag-file ng petition para ma-block ang anumang transaksyon. Kung kailangan, magpapa-invite po kami sa barangay para magkausap ang lahat. Hinigpitan ko ang strap ng bag, bigyan mo ako ng address, pupunta ako.
Sa pagkakataong ito, ako mismo ang lalaban, hindi para manalo sa kanila kundi para hindi matalo sa sarili ko. Araw na yon, nagsuot ako ng long sleeve, sumakay ng tricycle papuntang opisina ng abogado. Walang nakakaalam at wala rin akong gustong magkwento. Sa bahay na yon, wala na akong mapagsasabihan, pero dahil doon, wala na rin akong matatalo. Akala ko ang pinakahuling panggigipit na yon, pero mas makapal pa ang mukha nila nang makita nilang sumusuko na ako. Hapon na walang hangin, tahimik ang bahay na parang naghahanda para sa bagyo. Dumating sina June at Liza nang walang paunang abiso. Hinihinitan ko ang kanin nang marinig ko ang yabag ng tsinelas sa bakuran. Si Liza ang unang pumasok, bag na brand ang hawak, pulang lipstick, mataas na takong na tumatama sa semento na basa pa. Sumunod si June, tahimik na parang anino. Inilagay ni Liza ang bag sa mesa, binuksan, inilabas ang makapal na papeles. Nay, wala nang paligoy-ligoy ngayon. Kailangan na po ng bangko ang original na titulo. Yung photocopy na binigay namin dati, walang bisa po. Hindi pa ako nakakasagot, itinulak niya ang papeles sa harap ko. Pirmahan niyo lang po rito, ibigay ang titulo, ako na po ang bahala sa lahat. Tinanong ko ng mahina, tapos ano ang mangyayari sa akin, ngumiti siya gaya ng dati. Wala pong babago, Nay. Magbabayad po kami monthly, mananatili po kayo rito. Sabi ko na po, ako po ang manugang nyo, hindi po estranghero. Tumingin ako kay John, yumuko siya, pinipilipit ang laylayan ng damit. Nay, pirmahan na po. Pagod na po kami. Tahimik akong umupo. Si Liza naka-cross arms, nakataas ang kilay. Kailangan po bang tawagan ko si nanay ko para magsalita, sabi niya po, kung hindi mapipirmahan, mawawala na rin ang tiwala. Biglang tumulog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen, sinagot ng hindi lumabas, naka-speaker. Hello, si Liza ba? To kasi po yung account, naka-pending pa. Kailangan po talaga ng original na titulo, hindi po tatanggapin ang photocopy. Pakisabi po sa may-ari na pumirma para ma-release bago Biyernes. Narinig ko ng malinaw, parang malamig na tubig sa batok ko. Hinila ni June ang manggas niya, bumulong. Ay off mo, naririnig niya. Pero hindi siya nagpakabisa. Tumawa siya ng mahina. Ano ba alam ng matanda? Sige, ingatan mo muna ang slot. Matagal magpirma yon, pero pinipilit ko na. Bukas dadalhin ko ang original para sigurado. Hindi ako nagsalita, hindi gumalaw, nakaupo lang, nakatitig sa lumang mesa na kahoy. Yung photocopy, naging daan lang pala para sa original. Tumingin si Liza sa akin, parang walang nangyari. Nay, pirmahan na po ng maaga. Nagmamadali na po sila ron, papeles lang naman po yan. Humina ako, malabo na ang paningin ko. Yung bakuran na semento na to, dito natututo si June maglakad, natumba, natamaan ang tuhod, umiyak. Ako ang naglagay ng basahan sa sugat. Ngayon bakuran pa rin pero hindi na siya bumabalik. Nagkibit-balikat si Liza. Nay, wag na po gamitin ang nakaraan. Responsibilidad na po ngayon. Ano pa pong gagawin niyo sa lupa kung mag-isa lang kayo? Tumango ako. Tama ka rin. Tumayo ako, dahan-dahang pumasok sa kwarto. Pagkalipas ng halos 10 minuto, bumalik ako, may dalang mga papeles. Inilagay ko sa mesa, lumang certified photocopy na expired na, at maliit na papel. Kinuha ni Liza, binuksan-buksan. Ano to? Sumagot ako. Ito lang ang maibibigay ko sa inyo ngayon. Kung kailangan pa rin ang original, kailangan ko munang mag-isip ulit. Mahinang sabi ni June, nanginginig. Nay, kailangan po namin ngayon. Pirmahan nyo, maililigtas po natin ang lahat. Tiningnan ko siya. Maililigtas ang sino? Ulcer lang naman, nakauwi na. Sino pa ang ililigtas? Nagtaas ng boses si Liza. Ano pong ibig niyong sabihin? Mahina ko pa ring sabi. Wala. Pinoprotektahan ko lang ang akin. Kayo naman, protektahan nyo ang inyong konsensya. Hapon na yon, umalis sila nang walang paalam, walang tingin pabalik. Kinuha ko ang papel na hinawakan nila, ibinalik sa drawer. Sa ilalim, ang recorder ay patuloy na kumikislap, nagtatala ng bawat salita, malamig at walang kahihiyan. May mga babaeng hindi kailangang sumigaw para mapatigil ang iba. Si Aling Trining, nanay ni Liza, ganun siya. Kinabukasan, dumating siya nang walang paunang abiso. Suot niya ang floral na bestida, hawak ang bag na katad, pumasok sa bakuran na parang sa sarili niyang bahay. Nasa pagwawalis ako sa beranda nang makita siya. Umiti ako ng mahina. Magandang hapon, Aling Trining.
Magandang hapon din, Aling Nena. May oras ka raw kaya napadaan ako. Narinig ko kasi kay Liza na medyo nahihirapan ka raw sa usapan tungkol sa bahay. Inimbitahan ko siyang umupo. Inilagay niya ang bag, tiningnan ang paligid. Matanda na talaga ang bahay niyo pero may sariling dating. Pero totoo, Aling Nena, nakakalungkot naman pong mag-isa ka rito. Matanda na, dapat may mag-alaga na sayo. Nagdilig ako ng tsaa, mahina ang boses. Sanay na po ako rito, ilang dekada na. Kinuha niya ang tasa, mumiti. Sanay man, matanda na. May mangyari man, sino ang bahala si Liza at June naman po ang nag-aalaga sayo. Pero naririnig ko, nahihirapan daw sila dahil ayaw mo pang pirmahan. Tahimik akong nakinig, nagtitimpla ng tsaa. Tuloy siya, parang kwentuhan sa kapitbahay. Aling Nena, ang bahay, gamit lang yan. Ang mahalaga po ay ang loob. Kung talagang mahal mo sila, isipin mo rin ang kinabukasan. Ilagay mo sa pangalan nila, wala naman mawawala sayo. Matanda na tayo. Dahan-dahan kong inilagay ang tasa. Tama po kayo. Bahay nga lang yan, pero yan din ang tanging natitira sa akin kapag wala na ang kahit sino. Tumawa siya ng mahina pero binaba ang boses. Aling Nena, totoo po, gaano katagal mo mapoprotektahan kung bigla kang mawala ng walang habilin, kanino mapupunta mas mabuti sigurong kay June na lang para may matitirhan ang mga apo mo. Gusto naman ng lahat ng lola na may maayos na tirahan ang mga apo, di ba? Tumingin ako sa kanya. Mga apo ko tinawag na ba ako ni Liza na lola, kahit minsan o masyado payatang bata para turuan ng ibang tawag mumiti siya ng payat. Ay! Yun lang naman maliit na bagay. Kapag lumaki, tatawag na yon. Dahan-dahan kong sabi, marami po kayong tama, pero sasabihin ko rin po ng totoo, hindi ko iniiyakan ang bahay. Iniiyakan ko ang puso na parang hindi kasama sa listahan ng mga dapat isalin. Tahimik siya sandali, huminga. Kung mag-iisip ka pa, siguro naintindihan mo na kung ano ang dapat. Pero totoo, mainitin ang ulo ni Liza, pero wala namang masamang hangarin. Natatakot lang siyang matigas ang ulo ng matatanda. Ininom ko ang natirang tsaa, inilagay ang tasa ng mahina. Ako naman po, natatakot sa mga batang magaling magkunwaring nagmamahal. Tumayo siya, inayos ang damit. Sige, umaasa akong mag-isip ka pa, Aling Nena. Ayaw ko ring maging estranghero tayo sa isa't isa pagkatapos nito. Umalis siya. Nilinis ko ang tasa, naghugas ng pinggan, naglabay ng tuwalya. Humhipa ng hangin sa bakuran, dala ang pabango ng tsaa na hindi natapos inumin. Kung gusto mong baliktarin ang laban, kailangan munang umatras. Kung gusto mong baliktarin ang sitwasyon, kailangan mong magpakita ng kahinaan sa tamang oras. Nagsimula akong humiga ng mas matagal, hindi dahil mahina talaga kundi dahil kailangan nilang makita akong mahina. Kinabukasan, tahimik kong hinugot ang saksakan ng rice cooker, pinainit ang tubig sa lumang kettle, naglagay ng dahon ng pandan sa kanin para mabango, tapos umubo ng malakas na parang totoo. Hapon, tinawagan ko si June hindi sumagot. Tinawagan ko ulit ng 3 beses, si Liza ang sumagot. Alo, Nay, bakit po ang daming miss call, mahina kong sabi, parang nagrereklamo. Nahihilo ako, Liza. Kahapon lagnat, ngayon ubo na naman, malabo na rin ang mata ko. Humina siya. Uminom na po ba kayo ng gamot? Wala po akong gamot. Hindi ko pa natatapos, sumabat siya. Ano ba yon, Nay, busy po ako. Kung makakaabot lang kami bukas, saka na. Huwag na po kayong tumawag ng paulit-ulit, may meeting po ako. Inilagay ko ang cellphone, tumingin sa sulok ng mesa kung saan nakatago ang maliit na kamera na kasing laki ng lighter, tahimik na nagre-record. Kinabukasan, dumating sila. Pumasok si Liza, tiningnan ang paligid. Kamusta na po kayo, Nay, naayos na ba? Umiling ako ng mahina. Sumasakit ang ulo ko, parang lulutang ang katawan ko. Baka blood pressure na naman. Umupo si John, inabot ang plastic na supot. Bumili po ako ng lugaw. Kain po kayo. May dala rin po akong papeles mula sa bangko, kailangan daw po ng karagdagang pirma. Tumayo ako ng dahan-dahan, huminga. Ano na naman yang papeles? Binuksan ni Liza ang folder, boses na monotonous. Supplement lang po, Nay. Kinukumpirma lang na pumayag kayong gamitin ang property sa loob ng 5 taon. Hindi po pagbebenta, hindi po paglilipat. May abogado po na naghahanda nito. Tiningnan ko ng malalim ang mata niya. Hindi ko sinabing natatakot akong ibenta nyo.
Natatakot ako na parang binibilang ako ayon sa papel. Ngumiti siya. Nay, pagod na po kayo, bakit ganoon kaseryoso kami po to, anak niyo po kami. Sumandal ako sa upuan, umubo ng ilang beses. Nga. Pero ngayon, masyado akong pagod, hindi ko kaya magpirma. Bukas na lang. Kumunot ang noo ni Liza, medyo dumilim ang tingin. Nay, bakit po pinapatagal nyo kapag hindi na po naniniwala sa atin, kahit pirmahan nyo, hindi na po maililigtas. Sumabat si June, sige na, Nay, pahinga muna kayo. Bukas na lang po kami babalik. Hindi na nagsalita si Liza, pero paglabas nila sa bakuran, narinig ko siyang bumubulong. Kung ganito nang matagal, baka kailangan na nating magpa-certify na hindi na siya competent. Gabing yon, nag-backup ako ng recordings, nag-charge ng camera, inilagay ang notebook sa ilalim ng unan. Alam ko, nagsisimula na silang maniwala na talagang nalilito na ako. Pero sa katotohanan, doon lang ako naging ganap na gising. Ang katahimikan ay may hangganan, at ang hangganan ko ay eksakto sa punto kung saan iniisip nilang nalilito na ako. Naupo ako sa ilalim ng puno ng kaimito sa harap ng bahay. Umiiyak ang upuan na kahoy tuwing gumagalaw ako. Yung pusang makerel na kasama ko mula pa noong nagtitinda ako, ngayon nakahiga sa tabi ko, umuungol ng mahina. Hinaplos ko ang likod nito, hawak pa rin ang lumang cellphone na flip. Tinawagan ko ang numero. 2 ring. Hello po, si Aling Nena po ba? Ako to, pwede ba kitang makita ngayon mismo? Mahina at kalmado ang sagot. Pwede po. Dito po ba kayo pupunta o pupuntahan ko kayo? Tumingin ako sa gate. Sa isip ko ang imahe ni Liza na may mataas na takong, si June na umiiwas ng tingin, ang speakerphone na sumisigaw ng plano nila. Sasama ako sa opisina mo. Ngayon na rin gusto kong mag-file na. Tahimik sandali sa kabilang linya. Sigurado po ba kayo, aling kapag ito na po ang hakbang, mahirap na pong bumalik? Hinigpitan ko ang labi, matigas pero hindi malakas ang boses. Wala na akong balikan. Matagal na nilang nilagdaan ang hatol sa relasyon natin bilang mag-ina. Tinatapos ko lang ang papeles. Mabuti po. Dalhin po ninyo ang lahat, titulo, recordings, kahit photocopy. Maghahanda po kami ng papeles. Hapon na yon, inayos ko ang bawat papel, kinopya ng malinaw, minarkahan ng lapis sa gilid. Tumawag ako ng tricycle, nagsuot ng sombrero, long sleeve na damit na gora na suot ko noong kasal ni John, pero sa pagkakataong ito, hindi ako naghahatid ng anak sa buhay. Naghahatid ako ng sarili palabas sa bilog ng pagtitiis na itinali nila sa akin sa loob ng 2 taon. Umupo ako sa tricycle, malamig pa ang kamay dahil pawis, pero hindi na nanginginig ang dibdib ko. Unang beses sa 2 taon, alam kong hindi ako nag-iisa, dahil ang katotohanan ay nasa panig ko. Maliit na silid ng barangay hall, dilaw na pintura, tahimik na bentilador. Si Kapitana Linda ang nag-aayos ng papel. Mga kapitbahay sa kaliwa, bumubulong. Ngayon daw, usapang bahay na naman ni Aling Nena at Manugang. Umupo ako sa unahan, nakaayos ang buhok, nakatitig sa harap. Dumating si John, nasa likod ni Liza. Suot niya ang damit na pang-office, bag na branded, light makeup, parang pupunta sa meeting ng IKEA. Dumating si Aling Trining, hawak pa ang natirang pandesal. Umupo sila sa kabilang mesa, walang tumitingin sa akin, walang bati. Nagsalita si Kapitana Linda. Ito pong pag-uusap para sa mediation, ayon sa kahilingan ni Aling Nena. Tungkol po sa alitan sa ari-arian, partikular ang bahay na nasa pangalan ni Aling Nena at konektado sa mag-asawang anak at manugang. Pakikalmahan po natin. Tumayo ako, kinuha sa bag ang mga papeles. Pwede po bang magsalita ako ng ilang salita? Tumango sila. 3 po ang dala ko, ang papeles ng bahay, ang recordings ng lahat ng usapan, at ang huling salita ng isang ina. Nagtaas ng kilay si Liza. Ano na naman to, nay sa bahay hindi pa sapat, ipapakita mo pa sa buong barangay? Tumingin ako ng diretsyo. Dahil sa bahay, ako lang ang pinapakinggan. Dito, pwede na akong magsalita. Inabot ko ang ESV sa batang abogado na nakaupo sa tabi ni Kapitana. Binuksan niya, pinatugtog. Tahimik ang buong kwarto. Nay, tiwala lang po kayo. Matanda na po kayo, malapit na rin. Kung hindi mapipirmahan, baka kailangan na nating magpa-medical certificate na hindi na siya competent. Bahay lang naman yan, Nay. Ano pa ang gagawin mo ron? Nagtaas ng boses si Liza. Nagre-record ka ng lihim labag sa batas yan. Tumayo ang abogado, kalmado.
Hindi po labag sa batas ang mag-record sa sariling bahay kung para sa proteksyon ng ari-arian, hindi para siraan o ipalabas. At dito po, malinaw ang elemento ng panggigipit at panlilinlang. Tumingin siya kay Kapitana. May basihan po ito para sa sibil na demanda kung nais ni Aling Nena. Tumayo pa rin ako, hindi yumuko. Hindi ko tinanggihan ang anak ko kahit kailan. Pero hindi ko rin papayagang ipalit ang dangal at tiwala sa ilang salita ng pagpapanggap. Tumingin ako sa bawat isa. Tinawag akong matandang mabaho ng manugang ko. Pinanood lang ng anak ko habang itinulak ako palabas ng hapagkainan. Tinuruan ng biyenan niya ang anak ko na dayain ang matanda. At ngayon, nakaupo silang parang walang nangyari. Tahimik ang buong kwarto. Tumingin ako kay Aling Trining. Kayo po ang pinakamatanda rito. Akala ko po, pareho tayong ina, maintindihan mo ang pakiramdam ng matandang nag-iisa. Pero ginamit mo lang pala yon. Ngumiti siya ng payat. Iniisip ko lang ang kinabukasan ng mga anak natin. Tumango ako. Tinuruan mo si Liza na mag-alala sa ari-arian ng iba. Magaling. Sayang, hindi mo naturuan na magpasalamat sa taong nagbigay ng lugar sa kanya. Tumingin ako kay Liza. Minsan sinabi mo sa akin, Nay, ituring mo akong tunay na anak. Pero pagkatapos ng 2 taon, sinabi mong makasarili ako dahil ayaw kong isuko ang bahay. Sumabat siya. Sabi ko po, hiniram lang. Hindi ko po sinasabi na agawin ko. Itinuro ko ang mga papeles sa harap ng abogado. Ito ang kontrata na isinumite nyo sa bangko, pangalan ng bahay ko ang nakalagay bilang collateral. Hindi ko binigay, hindi ko pinirmahan, pero ginamit nyo. Tumingin ako kay John, matagal nang nakayuko. Hindi ako sumigaw. Parang nagkukwento lang. Naalala mo ba tong bakuran, John, dito ka natumba noong bata ka, natamaan ang tuhod, umiyak. Ako ang naglagay ng basahan, binuhat kita kahit basa na ako sa ulan. Huminto ako sandali, boses na paos pero malinaw. Noon sinabi mo, kapag lumaki ako, alagaan kita, Nay. Ngayon, paano mo ako inaalagaan? Pinanood mo akong itaboy sa hapag, sa kwarto, sa mismong bahay na pinaghirapan ko, at hindi ka man lang nagsalita. Nanginginig ang kamay niya. Nay, pasensya na po. Hindi ko po inakalang aabot sa ganito. Tumango ako, mahina. Hindi mo inakalang mangyayari, o hindi mo hinintay na mangyari, hindi mo ako sinigawan, hindi mo ako sinampal, pero hinayaan mong ituring ako bilang hadlang. Tumingin ako ng diretsyo sa mata niya. Hindi ko kailangan ng bahay, hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang malaman kung may natitira pang pagmamahal sa puso ng anak ko. Hindi siya sumagot, mas lumalim ang pagyuko, nanigas ang labi. Tahimik ang buong kwarto. Bumaba ako ng tingin, kinuha sa bag ang folder na berde na may pulang selyo. Inilagay ko sa mesa ni Kapitana, mahina na parang nagbibigay ng sobre. Ito po ang dokumento na nilagdaan ko 1 linggo na ang nakaraan. Inilipat ko na po ang buong bahay sa Don Bosco Children's Home, Rehabilitation Center para sa mga batang ulila dito sa bayan natin. Tumayo si Liza. Ano? Baliw ka ba, Nay, amin yang bahay? Tumingin ako nang hindi kumukurap. Amin ito ang bahay na binayaran ko ng pawis ko sa loob ng mga dekada. Hindi ko hiniram kahit piso sa inyo. Tumigas ang mukha ni Junay, paano na po kami may binayaran na po kaming deposit sa ibang bahay? Umiti ako ng payat. Hindi ko alam. Pero alam ko, kung nanatili to sa inyo, may isa pang matanda ang itatanong kung para saan pa ang buhay niya. At ayaw kong maging bahagi ng ganoon. Tumayo si Aling Trining, itinuro ako. Ginagawa mo to para makaganti. Makitid ang pag-isip mo. Tumawa ako ng mahina. Kung ganoon, ngayon lang ako naging makitid pagkatapos ng mga dekada ng pagtitiis. Sa tingin ko, sulit. Nag-uusap-usap ang mga tao sa likod. May mga yumuko, may mga tumingin kina June at Liza na parang hindi kilala. Tumayo ako, tumango sa bawat isa, lumabas sa liwanag ng hapon. Hindi ako lumingon. Kung lilingon ako, makikita ko ang sarili kong lumuhod noon sa sariling bahay para lang mapanatili ang salitang Nay na matagal nang nakalimutan. Mula noon, hindi na ako bumalik sa dating bahay. May bagong karatula na, Don Bosco Children's Home, Rehabilitation Center. Narinig ko raw may batang lalaki sa unang araw, lumilibot at nagtatanong, may lola ba rito? Umiti ako at nagpatuloy. Pero hindi lahat ay ngumingiti pagkatapos noon.
Kumalat ang balita ng mediation kasama ang malinaw na recordings. Hindi kailangang mag-share ng marami, isang post, 10 komento, tapos alam na ng buong barangay, ng opisina, ng angkan. Una si Liza ang bumagsak. 3 araw pagkatapos, narinig ko kay Aling Susing sa palengke, nawalan daw ng trabaho si Liza. Sabi raw, naapektuhan ang image ng company. Hindi ako nagulat. Ang taong nagsabing ano pa ang gagawin mo sa bahay ay madaling malantad ang tunay na ugat kahit gaano kagaling magsalita. Nawalan siya ng trabaho, nawalan ng kaibigan. Yung dating barkada, umiiwas na. Yung mga magulang na nagpapatutor, tinanggal na, walang gustong mapalapit ang anak sa taong nagturo ng pag-aagaw sa ari-arian ng biyenan. Si Jun naman, hindi nawalan ng trabaho pero hindi na makatingin ng diretsyo sa opisina. Hindi siya sinigawan, pero ang mga tingin, ang paglipat ng upuan, ang mga biro na parang biro lang pero may tinutukoy, huwag mong hayaang asikasuhin ng asawa mo, baka mawala rin bahay mo katulad ng kay nanay niya. Naririnig ko rin sa mga kamag-anak, hindi na inaanyayahan sa handaan ng angkan. Tinawag na anak na lalaki na walang titulo sa likod. Hindi ako natatawa pero magaan na ang dibdib ko. Si Aling Trining nawala ng pinakamamahal niya, ang mukha. Hindi siya umiyak, hindi nagmalaki, pero nang tanggalin siya sa posisyon ng leader ng kababaihan sa barangay, naintindihan niya. Nang hindi na siya maimbitahan sa handaan ng angkan sa bagong taon, alam ko rin, narinig ko sa palengke. Ngayon, kapag lumalabas siya, iniwasan niya ang tingin ng mga tao. Dating matayog ang boses sa moral, ngayon durog na rin ang pedestal. Hindi ako natutuwa, pero nakikita ko ang hustisya na hindi kailangan ng korte, sapat na ang ilantad ang katotohanan sa liwanag ng matagal. Ngayon, nakatira ako malapit sa children's home. Tuwing umaga, nagwawalis ako ng bakuran, nagpapakulo ng tubig, nagbabalot ng kakanin para sa mga bata. Mahirap sila, walang magulang, pero alam nilang magpasalamat, mag-sorry, at tinatawag akong lola kahit hindi dugo. Wala na akong anak sa papel, pero naging tunay akong ina muli. May nagtatanong sa akin minsan, Lola, galit ka pa ba umiling ako? Wala nang galit. Nagsisisi lang ako dahil noong gusto ko pang maging nanay, tinawag na nila akong pangalan sa titulo. Mga kaibigan, hindi lahat ng tumatawag sa iyo ng nanay ay talagang itinuturing kang nanay. May mga inang nagtiis habang buhay dahil akala nila pag-ibig ang paghahandog ng lahat. Pero darating ang oras na maintindihan nila, ang pagmamahal sa anak ay hindi nangangahulugang hayaan silang kunin ang dangal mo. Ang pagtayo ay hindi para makaganti, kundi para ipakita sa mga hinamak ang salitang nanay na may hangganan din ang katahimikan ng matatanda. Mahalin mo sila habang maaga pa, dahil ang inang iyong tinalikuran ngayon ay yung dating handang isuko ang buhay para lang may matirhan ka. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mag-iwan po kayo ng komento kung ano ang naisip nyo. May naranasan ba kayong kamag-anak na tinalikuran ang sariling pamilya? Huwag kalimutang mag-like, mag-share sa mga mahal nyo, at mag-subscribe sa channel na ito para sa mga kwentong makakatok sa puso tuwing gabi. At ngayon, pumunta naman tayo sa segment na Tala ng Puso mula sa mga tagapakinig. Ngayong taon, 34 anyos na ako, bunso sa 3 magkakapatid na babae. May asawa na ako ng 6 na taon, 2 ang anak. Hindi ko po isinusulat ito dahil sa pang-aabuso o malaking kasamaan, pero pakiramdam ko, wala na akong lugar bilang anak sa bahay. Mula nang mag-asawa ako, parang nakalimutan na ni nanay na ako yung dating sumasama sa kanya sa bukid. Lahat ng atensyon, lahat ng pag-aalaga, kay kuya na lang. Kahit hindi naman si kuya ang malapit, hindi siya makatulong sa nanay, ako ang nagbibigay ng pera para ayusin ang bahay, nagbabayad kapag may sakit siya, sumasama sa ospital. Pero kapag may handaan sa kamag-anak, si kuya pa rin ang tinatawagan ni nanay. Ako, nalalaman ko na lang pagkatapos. May narinig pa nga akong sabi niya sa tita ko, na kapag asawa na yan, nakatuon na sa sariling pamilya. Masakit pero hindi ko masabi. Sabi ng asawa ko, hayaan mo na lang. Pero gusto ko lang itanong, kapag nag-asawa na ang isang anak na babae, nawawala na ba siya bilang anak sa pamilya? Kaibigang tagapakinig, pagkatapos basahin ang sulat mo, nanahimik ako ng ilang minuto. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil pamilyar na pamilyar sa akin yan. Marami akong narinig na katulad niyan, pag nag-asawa na, hindi na anak ng bahay na to, parang magaan ang salita, pero talagang masakit. Totoo, kahit may asawa at anak ka na, may maliit na parte pa rin sa puso mo na naghihintay ng tawag ni nanay, kumain ka na ba umuwi ka naman minsan. May ganito sa bahay. Yung pakiramdam na naitaboy sa gilid, naiintindihan ko.
Walang galit, walang sama ng loob, basta nalulungkot lang. Pero huwag mong sisihin si nanay. Kung mahal mo pa rin siya, tuloy mo lang ang pag-aalaga. Hindi para maalala ka niya, kundi para kapag tumanda ka na, hindi ka magsisisi na hindi mo ginawa ang tama noon. Naniniwala ako, walang nagiging mabuti nang walang kapalit. At si nanay, kahit hindi niya sabihin, alam niya rin. Kapag dumating ang araw na mahina na siya, ikaw pa rin ang hinintay niyang bumalik. Panatilihin mong mainit ang puso mo. Kung may dinadala kang lungkot, isulat mo lang dito. Marami tayong katulad mo na ayaw lang magsalita. Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa huling sandali ng gabi na ito. Naway maging payapa ang inyong gabi. Magkita ulit tayo.